Dahan-dahang isinara na sila ng pinto ng pribadong silid ni Ryan. Kakaiba talaga ang klinik na iyon. Daig pa yata niyon ang pinakamagandang ospital sa buong bansa. Kompleto kasi sa mga gamit at may 7 pribadong silid na para sa mga pasyente. Tumikhim muna sa sulin ng mahina upang kung gising si Ryan ay mamalayan nito ang presensya niya. Hindi naman ito kumilos sa pagkakahiga nito sa kama, kaya dahan-dahan na siyang lumapit. Um, Kumusta na ang kalagayan mo? Tanong niya sa mahimbing na binata. Sana okay ka na, no? Kasi alam mo, nakokonsensya ako sa nangyari sa iyo eh. Feeling ko kasi, ako may kasalanan kung bakit sumakit ang tiyan mo. Kahit sinabi pa ni doktor na matagal ka nang may sakit sa sikmura. Pasensya ka na sa namin mo kagabi ha. Hindi ko na intensyong lasunin ang sikmura mo sa amoy ng alam mo na. Pero ayos na rin na hindi naman pala dahil sa naamoy mo kaya ka nahimatay. Napakagat labi siya nang makitang kumilos ito sa kinahihigaan at bahagyang bumaling sa kanyang mukha. Napatitig na lang siya rito at parang hindi siya makapaniwalang hindi niya magawang alisin sa mukha nito ang kanyang atensyon. Batid niyang lahat ng club members ay talagang may mga itsura. Kaya nga ang ilang beses na rin siyang nagka-crush sa mga ito. At ang latest nga niya ay si Jonathan. Pero ang lalaking nasa harapan niya, bakit hindi niya magawa-gawang alisin ang mga mata niya dito? May tao bang mukhang walang kapintasan kapag natutulog? Mayroon siguro. Dahil wala siyang maipintas sa itsura ng lalaking ito sa harap niya. Bakit kaya hindi kita masyadong napapansin? Pabulong na sabi niya sa sarili habang unti-unting dumalapit sa kama nito. Ang gwapo mo masyado. Parang hindi totoo. Inilapit niya ang kanyang mukha rito. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Sino ang mag-aakala na isa ito sa mga pinakasuplado at pinaka-antipatikong miyembro ng SRC? Mukha itong anghel ng mga sandaling iyon. Para bang hindi gugustuhin ng isang taong saktan ito o makagawa ng anumang bagay na ikasasama ng loob nito. Hinila niya ang silya at umupo sa tabi ng kama upang mas mapagmasdan niya ang mukhang iyon. Parang gusto kong kumain ng kanin ngayon habang nakatitig sa'yo. Mukha mo pa lang kasi ulam na. Tulog naman ito. Kaya siguro ay hindi na nito mapapansin ang gagawin niya. Hindi kasi niya matiis na hindi idampi ang daliri niya sa pisngi nito. Napakakinis nito. Matangos ang ilong at manipis ang pinkish ng mga labi. Halatang hindi naninigarilyo at mahaba ang pilik nito. Makapal ang mga kilay pero may korte. Napabuntong hininga siya. Hindi ako sigurado pero sa tingin ko, ikaw ang may pinaka-perpektong mukha kapag tulog. Impit na napabungis-ngis pa siya. Halos hindi na kayo nagkakalayo ng itsura ni Jonathan ko. And take note ha, si Jonathan ang pinakagwapo para sa akin. Napahikab na naman siya. Namungay na ang kanyang mga mata. Dapat ay umalis na siya. Pero ayaw naman niyang mawala agad sa kanyang paningin ang gwapong mukha ng mamang natutulog. Ay, 5 minutes na lang. Sambit niya. Iniyok-yok niya ang ulo sa kama. Katapat ng mukha nito para makita palalo ang mukha nito. Patabi ha. Hindi na niya alam ang sumunod na nangyari dahil tuloy na siyang nilamon ng antok. Namalayan na lamang niyang
Nakatulog na pala siya nang sa wakas ay magising siya. Nag-iinat pa siya nang mapansing hindi pamilyar sa kanya ang kinaroroonan niya. Saka lang niya nahimasmasan nang luminaw na ang isip niya at mapatitig sa gwapong mukhang iyon na kasakasama niya sa kanyang panaginip. Laway mo, tumutulo. Seryosong wika ni Ryan. Ha? Bilang kasagutan ay inabutan siya nito ng isang box ng tissue paper. Saka minawestra ang kanyang bibig. Doon lang niya naintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Mabilis na pinunasan niya ang kanyang bibig. Nakakadiri. Naglaway na pala siya sa kanyang pagtulog. Subalit nang hindi makontento, ay nagtungo siya sa banyo sa silid na iyon para maghilamos. Ay, ano ba yan? Nakakahiya ka sulin. Impit at patiling sabi niya sa refleksyon sa salamin. Nagpasabog ka na nga ng air pollution kagabi. Ngayon naman naglalaway ang laway mo. At saka bakit sa lahat ng pagkakataon puro kahiyan ang inaabot mo? At laging sa lalaking iyon ang nagiging saksi. Pambihirang buhay to. Nakakahiya talaga. Dahil wala na siyang magandang mukhang maiharap pa kay Ryan. Nagbilang siya ng ilang segundo bago nagpa siyang lumabas ng banyo. Nakatakip ang kanyang bag sa mukha niya. Dire-diretso nagtungo siya sa pinto para lang muling mapatras nang biglang bumukas ang pinto at malakas na tumama iyon at tumampa sa kanya. Oh, anong ginagawa mo riyan? Tanong ni Red. Kasama nito nakatayo roon at nakamasid sa kanya sina Maiko at Sela. Pare-pareho lang reaksyon ng mga ito na nakamasid sa kanya at nagtataka kung bakit naroon siya sa sahig. Kung hindi lang nangungulit ang pananakit ng kanyang balikat nang tumama iyon sa bumukas na pinto, baka sinamba na niya ang mga lalaking nasa harap niya ng mga sandaling iyon. Dahil sa suot ng mga ito, lalong mga itong naging gwapo sa kanyang paningin. Wala naman sir. Sagot niyang nangingiwi na sa sakit. Ano lang, naisipan ko hong mag-swimming. Alam niyo yun? Hindi. Lumuhod si Maiko para tulungan siya. Pero ibang kamay ang kumuha sa kanya. Mahigpit ng pagkakahawak nito sa kanyang braso, pero ang pakiramdam niya ay napaka-gentle nito. Nagulat pa siya nang mapatingala siya at makita niya si Ryan sa tabi niya. Asaan si Caster? Tanong nito sa mga kapwa club members. Gusto ko na lumabas dito. Marami pa akong aasikasuhin eh. Tamang-tama. Ani ni Sela. Kailangan din natin mag-usap. Kamusta na nga pala ang political system sa Santa Barbara? Narinig ko na parang hindi maganda. Hindi maganda. Medyo lang. Kaya nga bumalik ako dito ngayon, di ba? Pero hindi ka pa magaling. Singit niya. Parang gusto niyang lumubog sa kinatatayuan nang bumaling sa kanya ang tingin ng mga lalaking roon. Kung bakit naman kasi, sa dami ng members ng Abby Boys Club, ang ilan sa mga pinaka-unapproachable pa ang kaharap niya ngayon. Ang ibig ko lang namang sabihin, baka kung anong mangyari sa iyo kapag lumabas ka agad ng klinik eh. So what are you trying to say? Tanong ni Maiko. Pipigilan mo si Ryan na umalis ng Abby Boys Club? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang namang sabihin, iniisip ko lang naman yung nangyari kagabi. Parang delikado na lumayo siya rito nang wala mag-aalaga sa kanya. Mag-aalaga? Kulang na lang ay sakalin siya ni Ryan, sinabi niya. At sino ka para sabihin sa akin na okay ako hindi ha?
Hindi ka naman doktor. Siguro nga sir, pero nakita ko ang nangyari sa'yo kagabi. I'm sorry kung sa tingin ninyo ay masyado ako nakikialam. Concern lang naman ho ako sa kalagayan ninyo. Well, hindi ko kailangan ng awa mo. Sir, wala naman ako sinabing naawa ako sa'yo. Concern lang ho ako, concern. Nag-aalala. Alam nyo yun. Sa iba ka na lang mag-alala. Dahil hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Binitawan siya nito at bumalik na sa kama upang kunin ang mga gamit sa ibabaw ng nightstand. Nakapakamot na lang siya sa kanyang ulo. Hindi rin makulit ang isang to eh. Antipati ko na nga mayabang pa. Kung ayaw mo ng concern ko, di huwag. Sino tinakot mo? Bulong niya sa isip. Sel, pakihintay nila ako sa cafeteria. Maya-maya ay wika ni Ryan. Doon na lang natin pag-usapan tungkol sa... yeah. About that. Parang hindi ako pwede makapagtrabaho sa isang disabled man. Kahit siya ay napakundot ang noo nang balingan niya nagsalita. Disabled? Bulong niya. Anong sabi mo? Tanong uli ni Ryan. Ryan, you don't look so good. I don't want to go into merge with an unhealthy businessman. Hindi yun maganda sa negosyo. Teka po Sir Rancel. Singit niya. Wala namang malalang sakit sa Ryan Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pinakita sa amin ni Maiko ang surveillance tape kagabi. Halos hindi ka makatayo kagabi Ryan simpleng sakit ng tiyan lang yun Singit ulit niya. Hindi naman siguro yun makakasama sa pakikipag-deal sa inyo ni Sir Ryan. At okay naman siya ngayon. Hoy babae, hindi ka doktor At saka ang kinakausap ko si Ryan Daig pa niya sinampal sa sinabing iyon ni Sela. Napahiya siya ng husto. Hindi naman kasi niya mapigilan ang kanyang bibig. Kaya iyon tuloy ang inabot niya. O ikaw hindi ko kailangan ng tulong mo Masama pa rin ang tingin sa kanya ni Ryan bago nito binalingan si Sela. Tsaka pwede ba rin Sela? Huwag mo siyang kausapin ng ganyan Madala lang talaga iyan Kaya huwag mo nilang pansinin. Hindi kaya ako madaldal. Singit muli niya. Hindi siya pinansin ni Ryan Hindi niya alam pero kahit papaano, ang marinig itong ipagtanggol siya kay Zela ay nakabawas sa pagkapahiyang nararamdaman niya. Kailangan niyang pag-aralan na tumahimik ang kanyang bibig kahit minsan. Raya, wika ng tahimik na si Maiko. Hindi rin ako nakapag-business deal sa mga questionable ang lagay na kalusugan Ano? Ryan, paranoid ako. Kaya gusto kong sigurado akong successful ang lahat ng magiging transaction ko. You can back out now. May usapan na tayo. Wala pa naman tayong formal deal, di ba? Kaya pwede ko pang bawiin ang mga pinag-usapan natin Batid niyang wala siyang karapatang makialam Pero sa naririnig niya, parang unfair para kay Ryan ang pinagtutunguhan ng usapang iyon sandali lang. Singit niya. Bakit ibinabase ninyo sa isang insidente ang kakayahan ng isang tao? Sabi ni si Ryan, okay na siya. Kaya hindi na ninyo kailangang i-cancel ang transaction ninyo sa kanya. Just because you saw him suffer from simple stomach ache last night? Batid niyang mahigpit si Reda sa mga rules and regulation ng pag-aaral nitong riding club At isa sa mga mahigpit na patakaran nito ay ang malaking paggalang ng mga empleyado roon para sa mga club members. Kaya nga sigurado na siya ngayong patatalsikin na siya nito nang wala sa oras
dahil sa pakikialam niyang iyon lalo na't hanggang ngayon ay wala pa rin umiimik sa mga ito. Hoy ikaw, tawag sa kanya ni Ryan. Huwag ka na makialam sa problema namin. Umuwi ka na lang at ituloy mo ang pagtulog mo. Hinarap niya ito. Hindi ako nakikialam. Sinasabi ko lang kung ano ang tingin ko sa pinapakita nila sa'yo. Ipinagtatanggol pa nga kita eh. Tsaka pwede ba, huwag mo akong mahoy-hoy-hoy. May pangalan ako. Ang pangalan ko Solen. Solen. Wala akong natatanda ang hinihingi ko ang tulong mo. Kaya kung maaari lang huwag ka nang makialam. Wala kang kinalaman sa usapang ito. Eh, alam ko. Pero hindi mo naman pinagtatanggol ang sarili mo. Kaya paano nila malalaman na mali ang ginagawa nila ha? Nagmamagandang loob lang naman yung tao eh. Tsaka huwag kang mag-alala, libre ang tulong ko. Ang sabi ko, hindi ko kailangan tulong mo. Nagtagisan sila ng tingin ng lalaki. Hindi siya nagpatinag. Batid kasi niyang tama siya. Kaya hindi siya atras sa ganong usapan. Mula sa pinto ng silid ay pumasok si Dr. Madragon. Oh, ay marami yatang bisita ngayon si Ryan Caster, kumusta na ang health ni Ryan Tanong ni Red. He's fine. Pero kailangan kumain na siya sa oras or else ospital na ang bagsak niya. Binalingan nito si Ryan. Seryoso ako ngayon Ryan Kung patuloy mong pababayaan ang kalusugan mo, your condition will get worse. Alam mo ko. Good. Singit ulit ni Red. Miss Solen, from now on, ikaw na ang bahala maniguro sa lalaking ito. At huwag mong hahayaan na magpalipas ang gutom yan. Napatanga siya rito. Ano? Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Giit na sabi ni Ryan Kailangan mo siya. Singit ni Sela. Dahil siya ang magsisiguro kung dapat ba namin ituloy ang transaksyon namin sa iyo. Tawagin mo na kaming coward Pero businessman kami Ryan Kailangan namin malaman kung pwede ba kami mag-rely sa iyo bilang partner. Kung lagi ka na lang ma-hospital dahil lang sa simpleng sakit ng tiyan, I don't think I could fully trust my business with you. Sorry Ryan Wika naman ni Maiko. Business is business. We can always be friends though. That's unfair, sabi niya. But at some point, may katwiran ng mga ito. Dahil sa huli, mga businessman ng mga ito, maliban sa magkakaibigan Well, Ryan tanong uli ni Red. Obvious na hindi nito pinansin ang protesta niya. Kukuhanin mo ba o hindi? Tanong nito. Okay, I'll take it. Napalingon siya kay Ryan nang wala sa oras. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit sumang-ayon ka sa kanila? I have no choice. I need those transactions. All you talk about is yourself. Paano naman ako Hindi pwedeng basta lang kayo magdesisyon para sa akin. Sabi niya. Well, let's see. Muling wika ni Red. If you don't take this, you're fired. Ano? Patiling sabi niya. You can't do that. Says who? Tinalikuran sila nito. Kapag nakontento na si Sel at Maiko sa ire-report mo kalagay ni Ryan, pwede mong balikan ang trabaho mo rito. And, oh yeah, binalingan muli nito si Ryan. Kapag narinig ko na nag-suffer ka na naman sa ganyang sakit, katulad kagabi, I will dissolve your membership at Ad Boys Club. Alam mo ang rules, Ryan
Iyon lang at tuloy na silang iniwan ito. Pagkatapos ay sumunod na rin sina Maiko at Sela. Huwag mong isipin na against sila sa iyo, Ryan. Wika ng butihing doktora. Nag-aalala lang iyon na baka sa susunod mong atake nasa kalagitnaan ka na ng pangangabayo. Ayoko na rin isipin kung anong maaaring mangyari sa iyo. Wala akong sakit. May binatnaw pero hihintayin mo pa bang lumala ang kalagayan mo? I know you want to help your people, but you also have to take care of yourself. Ilang saglit na hindi umimik si Ryan bago nito kinuha ang jacket at lumabas ng klinik. Naiwan siyang hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Mukhang kailangan na talaga niyang matulog kung ano-ano na kasi ang napapasukan niyang problema. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa usapang ito. Maya-maya ay wika ni Kester. Pero si Red at ang ibang miyembro, parang pinagkatiwala sa'yo si Ryan So, do your best. Do my best? Maluluka na nga ako rito. Lumipas pa ang mahabang oras. I can't believe this. I really can't believe this. Paulit-ulit na sabi ni Solena habang sinusundan niya si Ryan pabalik sa lobby ng clubhouse. Kung bakit naman kasi naisipan ko pang puntahan ang lalaking yun sa klinik. Sabi ng habi. At hindi dapat ako nagdidikit sa mga club members na ito. Dapat talaga nakontento na lang ako sa pagtingin-tingin sa kanila sa malayo. Dapat nakontento na lang ako sa pagdidaydream sa kanila. Ay, nakakainis. Ang dami ko ng taong nasaksihang nalukrik ang buhay na magdikit sa isa sa mga club members. Tapos ako hindi pa natuto. Hayang tuloy. Kasar talaga. Ano na ngayon ang gagawin niya? Okay lang na sana kung kay Jonathan siya na involve. Walang problema iyon sa kanya. At least, gusto niya ang taong manggugulo sa buhay niya. Tiningnan niya si Ryan na nagmamadali pa ring maglakad habang may kausap na naman sa cellphone. Nagmaktol na naman siya. Bakit siya pa? Mapagtsatsagaan ko ang pagiging palekero ni Ricos at ni Daboy. Ang pagkaparanoid ni Maiko. Ang insecurities ko sa kagandahan ni Cloud. Ang kayabangan ni ng Mark Ashley at Richard Don. Pero hindi kaya ng powers ko ang kasamaan na ugali ni Ryan na yan. Napansin niyang huminto ito sa paglalakad at bumaling sa kanya. Kunot ang noo na tila ba nagsasabing narinig nito ang sentimento niya. Tumingin na lang siya sa langit at kinausap ang Diyos. Nakita na po ninyo ugali ng lalaking yun. Mabait naman po ako. Nagpapakabait po sa abot ng aking makakaya. Pero Diyos ko, parang matutuyuan ako ng dugo sa lalaking yun. Bakit sa kanya pa ninyo ako itinambak? Nag-iipon ako ng rewards points po. Huwag naman po sana ninyong hayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan ko nang dahil lang sa kanya. Paglingon niya kay Ryan ay wala na ito. Marahil ay nakapasok na ito sa clubhouse. Nagmamadaling sinundan uli niya ito. Ayaw niyang mawala ang kanyang magandang trabaho sa lugar na iyon. Kaya pagtsatsagaan na rin niyang pakisamahan ang Ryan na iyon. Total, ang kailangan lang naman niyang gawin ay i-report na maganda ang lagay ng kalusugan nito at 1 linggo lang ang ilalaan niya para doon. She had to get back to Abiklaba or else mauunahan na siya ng iba. Mauunahan na siya ng iba kay Jonathan. Pagpasok niya sa lobby ay nakita niyang
Magiliw na nakipagkwentuhan si Ryan sa dalawang babae. My father expecting you, Ryan. Interesado raw siya sa business proposal na ibinigay mo sa kanya at gusto niyang bumisita sa Santa Barbara. Oh, that's nice to hear, Lena. I'm going to talk to your father maybe on Thursday. Have you had your lunch yet? Hindi pa nga eh. Samahan mo naman kami, Ryan. Umangkla pa sa braso ng lalaki ang babae, kaya nagdikit ang mga katawan ng mga ito. Mas masaya kung makakasama ka namin mag-lunch. And then, maybe we could go to your place afterwards. What do you think? No, I love that. Ang problema, may mga natanguan pa akong meeting ngayon eh, sa labas ng Abbey Club. Sinulya pa nito ang relong pambisig. At may 1 oras na lang ako para makarating sa Laguna. Oh, that's too bad. Akala ko pa naman, masosolo ka na namin eh. Don't worry, Lena. We will have our time. Nakangiti pang hinaplos nito ang pisngi ng babae. Nakakadiri ang mga ito. Bulong niya. Dito pa kayo nagkakalat ng kahalayan. Inosente pa kaya ako? Haler. Tamaan sana kayo ng kidlat mga immoral. Sino? Napaatras siya nang magulat sa biglang nagsalita sa kanyang tabi. Pero may nabangga siya sa likuran niya. At nang bumaling siya ay nakita niya kung sino ang kaharap niya. Ang lalaking kaharap niya ay napakagwapo. Jonathan? Ngumiti lang ito. Sorry, ako si Jefferson. Ang gwapo mo. No matter what, she still loved that face. Natauhan lang siya nang tumikim ito. I mean, pasensya na ho. Hindi ko kayo napansin eh. Okay lang, pero mukhang masama ang mood mo. Tiningnan nito ang direksyon ni na Ryan bago muling bumaling sa kanya. Nagselos ka ba? Ha? Naku, hindi Buong igting na tanggi niya. Crush ko si Jonathan eh. At saka, ikaw. Kiming ngumiti siya. Ay, sorry po. Okay lang. Anito. Saka may kinawayan. Aalis na ba tayo? Tayo? Si Ryan ang nagsalita. Nakalapit na pala ito nang hindi niya namamalayan. At gaya ng inaasahan, hindi pa rin maganda ang reaksyon nito ngayon habang pinagmamasdan siya. Bakit kasama ka? Believe me, si Ryan, hindi ko rin pinangarap na makasama ka no. Nakasimangot na sagot niya. Si Jonathan tinatanong ko. Jonathan? Hindi si Jonathan yan no. Siya si Jefferson. Si Jonathan yan. Katatapos lang namin mag-usap ni Jefferson. Nasa Lakeside Clubhouse siya. Tiningnan niya ang katabi. Ngumiti lang ito. Ngumiti na lang din siya. Kung ganun, maswerte talaga siya ngayong araw. Ako ang second pilot ni Mark Ashley ngayon. Sagot ni Jonathan. Wala naman akong ginagawa kaya sumama na ako. Kung tapos na kayong maglambingan, baka pwede na tayong umalis. Asan ba si Mark Ashley? Oh, that. Sagot ni Jonathan. Nauna na raw siya sa helipad. I'm just here to inform you. So let's go. Okay. Nagmamadaling dumikit siya kay Jonathan. Sir, okay lang ba sa'yo na malaman yung na-crush mo ako? Okay lang yun. Sanay na ako sa mga ganyang confession. Oo nga pala, sumubay ka na kay Ryan.
May dadaanan pa kasi ako sa pika-pika. Ha? Nakasakay na ito sa sakyan nito bago pa siya nakapag-react. Sayang yun na. Napalingon siya sa direksyon ng sasakyan ni Ryan nang marinig niya ang pagbuhay nito sa makina niyon. Mabilis siyang lumapit. Balak mo ba akong iwan ha? Hindi na niya hinintay pang sumagot ito. Sumakay siya sa backseat. Bakit nandiyan ka? Dito ka sa passenger seat. Sabit ka na nga lang. Pagmumukhain mo pa akong driver mo. Hoy, hindi ko rin ginusto maging kabit mo no. Pareho silang natigilan sa sinabi niya. Ngumiti lang siya ni hindi man lang nabanat ang pisngi nito kahit para sa isang simpleng ngiti. Bad trip na naman siya nang lumipat siya sa passenger seat. Bawal ba sa relihiyon mo ang umiti ha? Pero bakit nung nakipag-usap ka sa dalawang babaeng iyon, ang ngiti mo kala mo naman todong-todo. Walang rason para ngumiti ako sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ayaw niya sa lalaking ito. Napakasama ng ugali. Walang pakundangan kung magsalita. Kung sa bagay, pantao nga lang pala ang mga jokes ko no. Bulong nito. Hindi yun ma-appreciate ng mga gaya mong kalahati na iti. May sinasabi ka? Wala. Ang sabi ko, it is very hot tonight. May araw pa. Ay nako, kaya nga joke eh. Joke na ba yun? Huwag ka mag-alala, hindi para sa'yo yun no. Nangulumbaba na lang siya at parang hindi tuluyang mabwisit ay inalala lang niya ang munting eksena nilang iyon ni Jonathan. Ang bango-bango talaga niya. Ang gwapo-gwapo pa. Lalo na kapag nakangiti. Ang tangkad. Ang swabe ng mga kilos. Ay, kinikilig na naman ako. Saan ka bababa? Pwede ka na siguro dito. Dito? Niwalang bakas ng sibilisasyon sa kinaroroonan nila ng mga sandaling iyon. Isa iyon sa mga parte ng malawak na lupain ng Abiklaba. Hoy, hindi ako bababa rito no. Sasama ako sa iyo. Ayoko mawala ng magandang trabaho ko rito. Kaya kahit labag sa loob ko, gagawin ko ang inuutos ni Red. Hindi mo kailangan sumama sa akin eh. Pwede mong sabihin sa kanya na maayos na ang lagay ng kalusugan ko kahit hindi tayo magsama. Tuturuan mo pa ako magsinungaling ah. Ayoko nga. Pinalaki ako ng mga magulang ko na may takot sa Diyos. Isa pa, nag-iipon ako ng reward points no, para sa Pasko. At wala akong balak na ikaw lang makasira sa agenda kong yun. Reward points? Sa akin na lang yun. Basta, sasama ako sa iyo kahit saan ka magpunta. At least, for the whole week. Sapat na sigurong panahong iyon para maniwala si Red at ng mga taga-Abi Club na okay ka na kahit hindi naman totoo. For your information, nakasalali rin sa akin ang lagay mo rito sa Abi Club. Kaya kung gusto mong igalang kita, matuto ka rin igalang ako. Bahagya pang pumikit ito nang sampalin niya ito ng malakas. Hindi ako kasing yaman mo o kahit sinong miyembro ng Abi Club na nagiging gas dito. Pero tao rin ako, gaya nyo. Pare-pareho lang tayong anak ng Diyos. Muli niyang naramdaman ang kinis ng balat ng pisngi nito na minsan niyang nahaplos doon sa klinik habang tutulog ito. Touching him like that gave her a warm and calming feeling inside her. Kaya hindi na niya namamalayang may katagalan na pala ang pagkakadaiti ng kanyang palad sa pisngi nito. Idagdag pa ang unti-unti na namang pagkakahumaling sa gwapong mukha nito. Parang sa isang iglap, nakalimutan na niya
ang masamang imahe nito sa kanya and the way he looked at her. Pwede kitang kasuhan ng sexual harassment. Alam mo ba yun? Pukaw nito sa kanya. Doon na lang siya parang natauhan niya. Ngunit nang na-realize niya iyon, ay hawak na pala nito ang kanyang braso. She tried to pull her arm away, but he didn't let her go. Sa unang pagkakataon, kinabahan siya sa presensya nito. Subalit ang kabang iyon ay hindi naman nagmumula sa pagkatakot dito. Maaaring sa'yo nakasalalay ang pananatili ko sa Abbey Club. But it doesn't mean I'm letting you to get close to me. Huwag mong kalilimutan ang estado natin, miss. I'm one of the Abbey boys. And you are just one of the people who work for us. I won't insult you, just as long as you know your place. Sana naman, naiintindihan mo yan. Doon lang siya hinayaan nitong makawala. At tahimik na muling binuhay nito ang makina ng sasakyan. Pinipilit niyang kalimutan ang mga sinabi nito. Subalit lalo nang nagpaulit-ulit iyon sa kanyang isipan. Lantaran ng sinabi nito kung bakit ipinasya niya noon na panoorin na lang sa malayo ang mga Abbey Boys. Dahil magkaiba sila ng mundo. And now, Ryan just made it very clearly that there would always be a great wall between the rich and the poor. I am the one of the Abbey Boys, and you are just one of these people who work for us. Kahit kailan, hindi niya makakalimutan pa ang mga salitang iyon. Nandito na tayo. Nauna nang lumabas sa sasakyan si Ryan. Ang mga salita pa rin nito ay nanatili sa kanyang pandinig. Sumunod siya dito. Pero parang nanlamig ang buong katawan niya nang makita niya ang helicopter. Isang lalaking nakasunglasses at nakasandal sa katawan ng chopper ang lumapit kay Ryan. Ang tagal nyo. 2 minuto na ako naghihintay rito . Sorry Mark, may inasikaso lang ako sandali sa clubhouse. Nilingon siya nito. Isasama mo na pala siya. Alam mo ang tungkol sa kanya? Oo. Sinabi sa amin ni Red ang tungkol sa kondisyon mo at kung ano ang magiging papel niya sa'yo. Inayos nito ang suot na sombrero. Ingatan mo yun . At lagot ka kapag hindi maganda ang naging assessment niya sa'yo. Seryoso pa naman si Red sa banta niyang tatanggalin ka sa Abbey Club . Hindi niya alam kung ano ang naging reaksyon doon ni Ryan dahil hindi maalis ang tingin niya sa helicopter. Humigpit ang pagkakakapit niya sa nakabukas na pinto ng kotse. Mananalangin ba na ba siya? Kaninong pangalan ang tatawagin niya? Dapat siguro ay tawagan na niya ang kanyang pamilya para ibilin ang lahat ng mga dapat niyang ibilin bago siya sumakay sa helicopter na iyon. Hoy! Untag ni Ryan. Halika na! Ha? Lumingon-lingon siya sa paligid. Wala pa si Jonathan . Hindi ba natin siya hihintayin? Hindi na. Tumawag na siya kanina kay Mark bago tayo dumating . Meron siyang importante raw na pag-uusapan ng kakambal niya. Hinihintay siya nitong kumilos. Nang hindi siya kumilos, ay namaywang ito. Ano? Wala pa si Jonathan. Ano bang meron kay Jonathan ? Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Ryan, singit ni Mark. Remember, tatanggalin ka sa club kapag... All right. Para bang narinig niya ang pagka-prostrate nito. Ay, bisit talaga. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Rinig niyang galit na sabi ni Ryan. Tinapik lang ito ni Mark sa balikat.
bago lumapit sa kanya. Halika na, umiling siya. I don't have time for this woman. Ilang beses pa siyang umiling habang patuloy na humihigpit ang pagkakakapit niya sa pinto ng kotse. Doon na yata naputulan tuluyan ang pasensya nito dahil hinilan nito ang kanyang kamay. Lalo nagsulubong ang mga kilay nito nang hindi siya bumitaw sa kotse. Isang beses pang tinangka nitong hilahin siya pero hindi pa rin siya kumilos. Alam mo, pagod na ako sa ganitong sitwasyon. Pinilit na nitong tanggalin ang mga kamay niyang mahigpit na nakakapit sa pinto ng sasakyan. Pagkatapos ay ipinulupot nito ang mga braso sa katawan niya para igaya siya patungo sa helicopter. Sir Ryan, alam mo kasi hindi maganda na iwan natin si Sir Jonathan eh. I really think we should wait for him. Baka kasi magalit yun kapag... Hindi na siya sasama sa atin. She planted her feet on the ground and her arms on the chopper step. Teka muna sir, hangaan ko muna ang ganda ng design helicopter na ito. You know, ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang likha ng sensya sa buong buhay ko eh. Maganda pala ha. Ano kayang itsura ng Elsa nito sa likod? Pwede ba tumahimik ka? Pumasok ka na nga. Yes sir. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kinauupuan nang isara ni Ryan ang pinto ng chopper pag-akyat nito. Sa isang senyas nito sa pilotong si Mark ay umangat na ang helicopter sa lupa. Napapikit siya ng mariin at impit na napatili. Oh, okay ka lang ba? Sunod-sunod na tumangulang siya. I see. Takot ka sa helicopter, no? Well, don't worry. There's always a first time for everything. Oh, impit ulit siyang napatili nang naramdaman niya ang paggalaw ng chopper. Just relax. I'm relaxed. I'm fine. Yeah, right. I said I'm fine. Iminulat niya ang kanyang mga mata upang balingan sana ito. Pero maling move ang nagawa niya. Dahil lumagpas sa mukha ni Ryan ang kanyang paningin, nakita niya ang mga ulap at na-realize niya kung gaano na sila kataas ng mga sandaling iyon. Mabilis na itinakip niya sa kanyang mga mata ang mga kamay niya. I'm fine. I'm fine. I'm gonna die. Ay, payan. Bakit hindi mo sinabi kanina na takot ka palang sumakay sa chopper? Hindi ka naman nagtanong eh. At saka hindi mo naman sinabi na sa chopper tayo sasakay. Ano? Sa sobrang nervyos niya, ay dire-diretso na lang ang pagsalita niya. Kahit siya ay hindi na naiintindihan ang kanyang mga sinabi. Are we dead yet? Mukha kang tanga riyan. Tigilan mo na nga yan. Walang mangyayaring masama dahil magaling na chopper pilot si Mark. Are we dead yet? Alam mo ikaw, are we dead yet? Naramdaman niyang inalas nito ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang mga mata. Open your eyes. What's wrong with you? Bakit nanginginig ka ng ganito? Are we dead yet? Naramdaman niya ang pagkapit nito sa kanya. And the next thing she knew, a calming warm feeling had enveloped her. Naramdaman din niya ang pagdampi ng pisngi niya sa dibdib nito dahil naririnig na niya ang malakas sa tibok ng puso nito. Mark, get us down. Hindi pwede, Ryan. Wala tayong malalandingan. Maghanap ka na lang ng clearing diyan. You're going to get us in trouble for this. Wala akong pakialam basta baba mo. Pasigaw na sabi nito at muli siyang niyakap ng mahigpit.